Alright. Panibagong oras na naman na ating pagsasama ngayon guys. Kumusta? No? Medyo masama ang panahon ngayon kung maririnig niyo yung tilamsik ng patak ng ulan guys sa ating bubungan at dito sa bintana natin. Dahil epekto yan itong tinatawag natin typhoon na bagyong si Kristen. So na naman ay maging maayos ang lahat at makabangon yung mga biktima nito, biktima ng mga pagbaha. No? Alam naman natin na napakahirap kapag ikaw ay madaanan ng isang natural calamity. Gaya nito, itong bagyo na ito. Sana naman din ang ating gobyerno ay patuloy na nandiyan, handang-handa para tumulong sa mga nangangailangan. Pag-uusapan muna natin saglit yung pangyayari guys at kaganapan sa ginawang turnover, no? Di ba? Yung mga reaksyon ng Quadcom sa mga usapin ngayon. Talaga naman. Itong ating matatandaan, no? Merong sagot si Kung Barbers sa usapin at tanong ng media, no? Nung nagkakaroon ng prison, kung di ako nagkakamali, ito yung pag-turnover ng mga documents or dokumento dito noong sa Office of the Solicitor General. Mga dokumento na nagpapatunay ayon sa Quadcom na ang mga Chinese nationals ay nagmamayari na ng lupa. Kaya hektar-hektar yung lupain guys, particularly sa may Pampanga. Okay? At kung tinanong, yung parallel investigation ng Senado, ano ba ang maging tugon at reaksyon nyo dito? Ayun, no? Pakinggan natin ang sagot ni Kung Barbers dito sa mga ganitong usapin na kung saan ay mas gusto pa nga niya maging mukhang maging bicameral hearing, no? Nandiyan yung lower at saka yung upper house. At mas maganda yun, nandiyan talagang nandiyan nagkakaharapan yung upper at saka lower house. Ito, hingin natin. Bako, magandang umaga po. Habol ko lang po, hingi lang po na reaction dun sa parallel investigation na gagawin ng Senate dun sa EJK tsaka drug war. Well, kami, I'm sure narinig nyo na yung aming opinion tungkol dyan. Kami sang-ayon din kami dyan. No? In fact, mas maganda nga na magkaroon din ng isang parallel investigation dahil wala namang prohibition sa aming rules. And because of merong ganyang klaseng parallel investigation, we do expect that in sync ang lower house at saka ang Senate dito sa usapin tungkol sa EJK. We really have to come up with a law, no, para matigil at hindi na mangyari po itong mga ganitong klaseng extrajudicial killings. Now, my opinion, I'm sure my colleagues here, my co-chairs, meron din silang sariling opinion. Opinion ko, kung meron ang Senate, meron din ang House, ba't hindi tala natin pag-isahin? Parang BICAM. Ang dating, isang joint committee hearing, nandyan ang Kongreso, nandyan ang Senado, at nandyan yung ating investigation. No? I think, mas malawak, mas komprehensibo, at siyempre, mas maraming mga intelligent questions na may tatanong ang mga membro nitong committee ito. So it has to be some sort of a joint, every time may SONA, di ba? Meron tayong joint session. Ito, ganun din gawin natin. Mas maganda sa tingin ko. I don't know. Sa tingin ko, priority ito ng mga mambabatas Kaya yung kung uunahin nila yung personal na interes sa pamamagitan ng pagsabi na may kampanya kasi kaya wala sila, isa sa kanilang mandato at obligasyon ay itong ating ginagawang conducting an investigation in aid of legislation. Yan po ang aming trabaho. Yung produkto ng aming komite ay pinag-aaralan at pinag-iisipan po yan. Saka lalo na Mr. Chairman, no, para mapabilis. Remember, 2 weeks ago, nag-file kami ng 2 bill, no? Yung pong declaring EJK as a heinous crime at yung isa ng pag-stop ng POGO. Now, kung hindi magiging sinking yung upper and lower house pagdating sa ganitong klase ng investigation at bills na pinal natin, by December ang order ng Presidente tigil. Kung hindi natin ma-aprobahan yung POGO bill we filed, together with the upper house, mababaliwala po yung ating pong ginawang submission or filing of that two bills. Mas maganda po para mapabilis po yung ating pong kilos ay magsama na po ang Senado at ang Kongreso.
Habol ko lang po. By the way, ipopropose pa namin yan ha, kung ano ang masasabi ng ating Senate President at saka ng ating Speaker of the House. No? It was just an idea na tinitingnan natin kasi para masabi na impartial itong investigation na to. Dahil tayong lahat, bawat Pilipino ay naniniwala na kinukundina natin ang mga pagpatay. Wala po siguro magsasabi dito na natutuwa sila mayroong pinapatay. Di ba? So dahil nga ganito kalawak itong usapin na ito at itong usapin na ito ay isang usapin of national importance. Therefore, ang Kongreso, ang Senado at ang lower house ay dapat yun na, magtipon no? Yun yung, sagot para talakayin sa mga itong usapin na ito andyan at gumawa ng solusyon sa ng sa ganun na hindi na Congress, maulit ito. no? Isa sa mga talagang nagbibigay linaw sa mga tanong ng taong bayan at nagbibigay ng kasamutan sa pamamagitan ng pag-interrogate, pagtatanong sa mga resource person. Sa mga kaganapan dito sa ating bansa, mapapugo man yan, mapa-EGK man yan, mapa-illegal drugs man yan, at kung ano-ano pa mga issue na kung saan nakarating sa Congreso. Ngayon, meron ding information guys. Yung tanong ni Congressman Jinky Luistro, Congresswoman Jinky Luistro, kung ano ba talaga, kasi nung ginanap ang ika-9th joint public hearing ng Quadcom, nandoon si Colonel Leonardo, andoon si Colonel Garma, yung halos lahat ng mga resource person noon, may nadagdag lang, yung na-involve na naging kakilala ni Garma, yung na-assign sa Cebu na isang colonel din. At tinatanong, no? Kasi umuugong yung usapin, umuugong yung impormasyon na tungkol nitong nagiging iba ang kahulugan ng word na neutralize, yung word na ating umon na marinig, no? Simula ito nung nag-attends at nagbigay ng information itong si Colonel Espinito guys dyan sa Quadcom noong nakaraang mga pagilig na kapag sinabi neutralize, ayun na, ito, may tanong dito si kong Jinky Luistro at ito yung kanyang sagot ni yung opinion na hinihingi niya kay Atty. Jokno. Ito, I just pagkikinggan natin. wanna be enlightened about the manifestation given by Attorney Chel Jokno. Ano po ba talaga yung literal na meaning ng negate? And when you share this circular, and you said that that really means to kill, do you mean to say that by negate, by PNP language, its meaning now is to kill? Is that what you mean to say, Attorney? Yes, Your Honor. Actually, Colonel Espinido also in a previous hearing used the term neutralize to mean to kill. He testified to that. And today, the PDA chief has also used those terms in the same way. Nung una po namin nabasa yung memorandum circular na pinirmahan ni General De La Rosa, doon po kami nagtaka. Kasi alam naman natin na yung trabaho ng PNP ay mag-case build-up, manghuli, at magsampa ng reklamo. Pero nagtaka kami kung bakit dinagdagan pa nila ng to negate and to neutralize. Diba? When those are not legal terms and those are not part of the duties of any member of the Philippine National Police. That led us to conclude that yun ang ibig sabihin, and that has been confirmed by several members of the PNP before this Quad Committee. Would you agree with me, Attorney, that literally, by negate, it means to belie. By neutralize, it means to remove the danger. That's the literal meaning. Yes, Your Honor. In ordinary parlance, that is the meaning. But I think if you were to ask the members of the Philippine National Police and those involved in law enforcement in our country, ang pagkaintindi na po nila ng neutralize at negate ay ganun din sa nabanggit ni PDEA General Gigi Lasso. In other words, what gave the term negate and neutralize the meaning which is to kill is the concept of war on drugs that has been introduced, that was introduced during the past administration. Yes, Your Honor. Congressman Luistro, just for clarification, Attorney Joe. Ayun, pagkahaba at naging iba na ang kahulugan. Anyway, sa kanila rin naman yan. At least alam na rin natin, no? Mula sa mga investigation na ito na nangyayari, guys. Ngayon, naiba tayo. Kasi napagkahaba ng usapan, mapakongreso, mapasenado. Di ba? So, parallel investigation na gagawin kung ano man, no? Kasi may balak nga ipatawag si President Duterte ni President Bato. Iwan ko lang kung matutuloy ba yan. So, ibig sabihin, meron silang ginagawa investigation din ng Senado. Kaya,
yung hamon ni kung Barbers, pagsabayin na lang, no, ang House at saka sa Senate ang investigation na yun. At saka, meron ng invitation, tinatanong si Colonel Barbers, si Colonel Barbers na naman, si Paul Barbers kung ano ba, no? Tanggap at I-serve at ano na ang update doon sa tinatawag na invitation para sa pagpapadalo, pag-invite nila kay Pangulong Duterte sa hearing. Ito yung sagot, On the guys. invitation kay former President Duterte. 18 pa po yun, October 18, yung reiteration ng invitation ninyo. Meron na po bang feedback from the PNP kung na-deliver man lang po doon sa bahay itong, at may nag-receive nitong invitation? And second question, kung meron ding reiteration ng invitation kina Senator Bongo and Senator De La Rosa? Well, kasi dun sa previous invitation that we sent, I think, kung di nga ako nakakamali, during the second or third Quadcom hearing yun, open-ended yun until we conduct these hearings. Open invitation po yung aming invitation. We only had to reiterate kasi para matagal-tagal na rin yun. This is already the 9th and going to be the 10th hearing of the joint committee hearing. So that's why we had to send and reiterate the invitation. Alright. So, yan muna, no? Malinaw na lahat. Abangan natin kung ano magiging resulta nito sa darating na pagdinig. Alam natin na mayroon pang pagsampung pagpapatawag dito, guys. No? Abangan natin sa so, naman mas marami pa at mas lalo pa nga maging pagkatotohanan ang lahat. Si Colonel Leonardo, ayan na. Nagsasalita na rin. No? Tapos sa mga pidabit na militawan, Colonel Carbao, kung sa mga pangyayari noon, mga nakaraang administrasyon. Guys, hanggang sa muna, ito po ang G5 TV. Maraming salamat. Pag-iingat ating mga kababayan dyan, lalo-lalo na sa mga apektado nitong ulan, bagyo, nitong Christine na ito. Sana naman, matulungan at mabigyan ng karampatang action agad. Yung ating mga kaibigan, ating mga kababayan na kung saan ay lubog. Maraming salamat. Mabuhay ang buong Pilipinas.